Basahin na muna natin yung mga request ng mga idol natin. Boss Ram, pa-request mas Baby Dragon. Okay idol, ito na yung mga Baby Dragon na lawit ang dila. Habang dito naman kay Hakuna Matata, minor ang gusto. Sige, pagbigyan, ito na yung mga minero. Samantalang kay Idol Angel, Angel din ang gusto. Hindi ka kaya dalin sa langit niyan? Kaya sige, ito na yung 23 na Rafaela, itali mo lang para hindi matangay ni Cupido. At itong buang na to, hinahanap sa akin yung dila. Boss, mahalito naman para kang may pinatagong higanteng dila sa akin. Kaya sige, padilaan yan sa 18 ugat na malatila. Samantalang itong mga buang na to, isang sakong gato lata yung natira. Ay iisa lang yung mga gusto, puro berdeng tiyanak. Sold na sold ata sa katol kaya ang lafas ng trip. Siguraduhin nyo lang mga idol na kaya natin makatristart na gamit yung mga berdeng tiyanak. Pero wala atang may gusto dito sa mga puting bakulaw at mga puting butete. Hindi ata sila na-inform na malakas to makatristar. Seryoso mga idol, malakas talaga to makatristar. Puro itim nga lang. Teka, ito nga pala yung kalaban namin, mga taga All-Star PH. Naloko na, puro pala mga star player yung magiging kalaban namin. At hindi lang yun, dahil lamang na lamang nga sila sa high TH at ang dami nga nilang TH18. Kaya paano na yung mga request ng mga idol natin? Dahil kung titignan nyo, 10 nga lang yung TH18 namin dito sa PH Under Fire. Samantalang sa mga idol natin sa All-Star PH ay umabot ng 16 na Town Hall 18. Kaya paano na tayo makapagseryoso nito? Nagamit na yung mga matitinong troops na ni-request ng mga idol natin. Kaya mapapalaban na naman dito si Rambutan para hindi maputol yung 44 win streak na inalagaan namin dito sa PH Under Fire. Pero hayaan na dahil naglagay na nga ako dito na sobre mula Town Hall 18 hanggang sa pinakababa para sa account ko na TH11. At pagka-start na ng war, ito na nga yung nangyari. Ayan, bumabanat na nga kaagad yung mga kasama ko. At ganadong-ganadong nga sila dahil puro nga mga taga-all-star ng PH yung nakalaban namin. Kaya natulog na lang muna si Rambutan para makaipon ang lakas na gamitin yung mga matitinding troops ng mga idol natin. 2,000 years later. At ayun na nga, mahigit 7 oras na lang yung naiiwang oras sa laban. At halos naubos na rin ang mga kasama ko, yung mga ibang base. At ang mga naiwan na lang ay yung mga nilagyan ko ng sobre at yung mga kiname target ni Idol Boss Chili. Samantalang dito sa amin, durog na kaagad yung 1, 2, 3. Pero kahit papano, nakatayo pa rin naman yung mga ibang TH18. Kaso nga lang, marami pang atak sa taas ng mga idol natin sa All-Star PH. Kaya hindi tayo pwede magpabaya at kailangan talaga natin magseryoso. Di ano pa ang gagawin? Di sinimulan ko naman dito gamitin yung mga matitinong troops na ni-request ng mga idol natin. At tinumpisahan ko na dito sa account ko na TH11 dahil ang ginamit ko dito ay 28 Baby Dragon kasama sa reinforcement na lawit ang dila. At ito na nga yung unang biktima sa 28 Baby Dragon. Ayan, base ni Saint dyan at tagilit na naman si Rambutan dahil TH12 na nga yung tanong ni Idol dyan at TH11 nga na yung ginamit ko. Ang masama pa, puro Baby Dragon pa nalawit ang dila yung main troops. Kaya dito, basagin na katad yung town hall gamit yung bulalakaw ni Tatang at malaking pana ni Tupakin. At ang una kong ang ginawa dito, nilapagan ko na kaagad ng 4 na lindol yung mismong town hall ni Idol dyan. Sabay nilapag si Tupakin at ginamit yung malaking pana niya para matanggal yung ibang defense. Kaya ayun, nabawasan yung defense na kailangan takpan ng imbispel. Sabay hinagis yung bulalakaw ni Tatang papunta sa may Multi-Inferno Tower. Kaya dahil dyan, nawala na kaagad sa mapa yung Eagle kasama yung Multi-Inferno Tower, 2 expo at syempre pati yung Town Hall. Kaso, na-excite sa paglapag sa nag-iisang bungo na nakasabay sa tae dahil hindi mo na inantay na basagin nito pakin yung isang bomb tower. Kaya ayun, maling pader tuloy na puntahan ng isang bungo na nakasabay sa tae at ang nangyari, nag-ibang landas tuloy yung higanteng kalbo habang kinakalakat si Tatang. Pero hayaan na dahil nilapag ko na nga yung bahay ng aso doon sa may 3 o'clock kasama ng ilang pirasong Baby Dragon. Binaba ko na rin pati yung abnoy na bigay para kahit papano may tatangki dito kay Tupakin. Kaso nga lang, na-traffic nga sila dito sa may pader habang nakaabang naman yung isang single IT. Kaya naglalapag na ako dito na spell matyanak para hindi agad matutukan yung 2 hirong buwang. Malakas pala ang karisma ni Tupakin kaya ayun, dinikita ng single IT. Kaya prenis ko na muna para hindi makatay. At nagulat na ako dito sa mga bantay ni Senjan na puro pala mga Barbie. Kaya ayun, pinaliguan ko na kagad sa Moriarty Acid habang pinapaliguan ng tayo ng Baby Dragon. Sabay lapag ng spell matyanak sa isang single IT dahil papalapit na ngayon 2 hirong buwang. Pero hindi sila makapasok kaya ginamit ko na dito yung aircraft boots ni Abnoy na BK. Kaya ayun, biglang nawala sa mapa yung isang single IT dahil sa mahiwagang bola ni Abnoy. Pero pinatripan pa nga dito ng enemy queen yung mga Baby Dragon. Kaya prenis ko na muna para paliguan ng tae ng mga Baby Dragon. Pero may naiwang poste pa pala ng PLDC dito sa may baba. Kaya inilapag ko na yung huling natitirang Baby Dragon para tumbahin na kaagad. Sabay itinago na muna yung town hall ni Idol dyan para hindi banata ni Tupakin. Kaya si Tupakin nakadiretso na kaagad sa mga poste ng PLDC na hindi na itumba ng Baby Dragon. At yung mga buang
pinakripan muna yung bantay na BK bago dumiretso dito sa huling air defense. Buti na lang puro lawit yung mga dila, kaya ayun, puro lawa yung hinabot ng air defense. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga na 3-star yung base ni Sinjan na ginamitan ng 28 Baby Dragon na lawit ang dila. O tikmayan, konti na lang, mas malaki pa yung dila kaysa sa katawan. Pero hayaan na dahil tumutulo mga laway niyan. At dito na muna tayo sa account ko na Stage 12 para isa lang naman yung isa pang request na puro minero. Tama, 51 minero kasama na pati sa reinforcement. At yan nga ay ginamit ko dito sa base ni Idol RCK. At ayan, ang lalim nga dito ng Town Hall ni RCK, nakaramdam ata na hagisan ng bulalakaw. Kaso, sirambutan nga tayo na mahilig mga hagisan tae, kaya magawan pa rin natin ang paraan para yung bulalakaw ni Tatam aabot doon sa may Town Hall. At ang una kong ang ginawa dito, ginamit ko na kaagad yung malaking bana ni Tupakin. Itinuto ko lang papunta sa may Town Hall para mabawasan na kaagad yung buhay. At ibinaba ko na si Tatang para sumama dito kay Tupakin. At tinaantay ko lang kung saan ba patungo yung dalawang hirong buang. Kaso panay crossover na ay yung ginagawa nila dito, kaya hindi ko alam kung saan ko ba ilalapag yung bahay ng aso. At pagkalipas nga na 10 taon, mas pinili nga nila yung daan na papunta dito sa may baba. Ano pa ang gagawin? Di naglapag na muna ako dito ng ilang pirasong minero, kasama na pati yung bahay ng aso. Isinama ko na pati yung abnoy na BK dahil kailangan may tumba na nila kaagad yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may baba. Pero bago pa magsalubong yung 3 hirong buwang, inilapag ko na dito yung 3 lindo sa may Town Hall dahil ang plano, hagisan ko ng bulalakaw yung nakatalikot na air zipper. Pero inaantay ko lang muna dito na matanggal pa ng mga minero kasama ng 3 hirong buwang yung mga ibang defense sa pakalat-kalat dito sa may baba. Kaso, papalayo na si Tatang, kaya tinakpan ko na kaagad yung ibang defense sabay hinadis yung bulalakaw. Kaya ayun, biglang nawala sa mapa yung Town Hall kasama na pati yung Eagle. Ang problema, yung 2 hirong buwang biglang bumalik papunta sa may taas at nabulat pa nga ako dito sa bantay ni RCK na puro pala mga ipis at pinagkakatayan nila kaagad yung mga tiyanak na inilapag ko doon sa may single IT. At nung binuhusan ko ng muriatic acid, nakaiwas yung mga buwang. Pero hayaan na dahil pinupusan ko na muna dito yung 2 hirong buwang dahil nakaabang na nga yung 2 expo kasama na pati yung single IT. Kaya naglalapag na ako dito ng mga minero para sisirin yung mga ibang defense habang yung mga ipis pinagkakatay yung mga minero habang nakikipagsapakan sa bantay na BK. Kaya prinis ko na muna para makatay sana ng salamangkero. Kaso papansin naman yung single IT dahil kinatay niya kaagad yung salamangkero. Kaya ayun, nabuhay pa na yung ibang ipis at tuwang-tuwa nga yung mga ipis habang sinusundan yung robot at yung mga minero. Kaya inilapag ko na yung 2 Barbie para may pakinabang naman na panain yung mga ipis. Pero teka, pabalik na yung Town Hall ni RCK. Kaya itinago ko na muna dito sa Imbispel. At pagbalik ko kay Abnoy, natutukan na pala ng single IT. Kaya pinalipat ko na kaagad yung mahiwagang bola. Kaya ayun, biglang nawala sa mapa yung 2 single IT kasama na pati yung mga poste ng PLDC. Kaya dahil dyan, biglang matristar yung base ni RCK na ginamitan ng 51 minero kasama na pati sa reinforcement. Pero potek na yan, pinawisan yung itlog ko dun sa mga ipis. Buti na lang, magaling sumisit yung mga minero. Kaya libat naman tayo dito sa account ko na Stage 13 dahil isinalang ko na nga dito yung request ni Idol Angel. Hindi na nakapagtataka kung bakit Angel yung request niya dahil kita nakaadat sa pangalan. Kaya Idol Angel, ito na yung request mo. 23 na healers kasama pati sa reinforcement. At yan nga ay ginamit ko dito sa base ni Idol RJ Azor. At ayan, makunat-kunat na nga sa Stage 13 at saradong-sarado pa nga yung mga pader. Pero ayos lang yan at wala rin magagawa yung mga pader at makakalipat lang din yung mga healers. Pero mamaya na yung mga healer dahil nilapagan ko lang muna dito ng 3 lindol yung mismong Town Hall ni RJ. Dahil yan nga yung patatamahin ko ng bulalakaw ni Tatang. Pero inilapag ko na muna dito si Tupakin para gamitin yung malaking pala niya papunta doon sa may Town Hall. Sabay pinauwi ko na gamit yung recall spell at ginamit ko na yung mga imbi spell para takpan yung mga ibang defense at hinabis ko na yung tae ni Tatang papunta doon sa may Town Hall. Kaya ayun, biglang nawala sa mapa yung Town Hall ni RJ kasama na yung 2 single inferno tower at isang scatter shot. At si Tatang na lang din yung bahala magtatanggal sa mga buildings na pakalat-kalat dito sa may baba. Dahil si Tupakin, ibinalik ko doon sa may 3 o'clock at sinorportahan ko na kaagad ng mga healers dahil tinarget lock na kaagad ng Eagle Artillery at makakasalubong niya nga dito yung 3 enemy heroes. Kaya bago pa magsapakan yung mga hirong buwang, inilapag ko na yung bidabidang hero yung boot sa may taas at ginamit kaagad yung rocket spear niya para ma-take down yung isang single IT. At bahay ng aso naman doon sa may 9 o'clock kasama na pati yung abnoy na BK. Kaso pagbalik ko dito kay Tupakin, nakikipaglandian na pala kay enemy BK at nung tumirik na yung mata ng enemy BK, saka naman sumunod sa pila yung enemy tomboy. O tekmayan, pinagpilahan pa nga si Tupakin. Pero hayaan na dahil kayang-kaya ni Tupakin yan dahil sa mga healers. At dito na muna tayo kay Hero Yumbot dahil pinuntahan na nga ng mga lobo na bantay ni RJ. Kaya itinago ko na muna sa Indispel para hindi makatay ng mga lobo habang tinatanggal niya yung isang scatter shot. Kaso panay naman ang dura ng Baby Dragon habang tinatapunan ng tayo ng Eagle Artillery si Abnoy na BK. Buti na lang sinundan ng ipis kaya prinis ko na muna yung Baby Dragon para patulungan nila ng isang salamangkero. Kaso bahala kata ni Abnoy na BK na maging tanod
at rumonda lang sa labas. Kaya pinalipat ko na yung mahiwagang bola niya para may pakinabang naman na may take down yung mga ibang defense. Kaya relax na lang dito si Topakin habang binabanatan yung isang air defense. Kaso nakasalubong pa nga dito ni Hirong Yombot yung bantay na tatang. Kaya prinis ko na muna kasama na pati yung expo. Kaya ayun, puro black pie lang yung inabot kay Hirong Yombot yung hugot-hugot na bantay na tatang. At mukhang hindi malang ata pinawisan si Hirong Yombot si tatang si Topakin na Queen dahil tuluyan na nga na tristar dito yung bis ni RJ. Kaya sa sunod mga idol, wag nyo na isara yung mga pader dahil kita nyo naman nakalipat lang yung 23 na healers. Pero nandito na nga yung request ng 4 na buwang. Tama, yung 4 na buwang na nag-request na puro berdeng tiyanak naman daw yung gamitin ko. Putik na yan, ano naman kaya magagawa nito mga berdeng tiyanak? Wala namang ibang alam gawin to kundi limasin lang yung mga plot control project. Ay teka, iba ata yun. Baliw! Pero eto na nga, 276 na berdeng tiyanak kasama ng 3 bungo na nakasaray sa tae. At para sigurado na malaki-laki yung may kubra, 45 berdeng tiyanak lang din yung nilagay ko sa reinforcement. At yan nga, pinakubra ko dito sa base ni Idol Geyser. Kaya Idol Geyser, ibigay mo na yung 25% to 30% na pinag-usapan. Huwag mo lang patagalin, baka ikanta ka pa ng mga berdeng tiyanak. Dami mong alam rabutan. Teka, napalayo na tayo dahil kailangan ko nga mag-focus dito na gamit niya itong mga berdeng tiyanak. At ang una ko ang ginawa dito, nilapagan ko lang muna ng berdeng tiyanak yung isang gold mine na pakalat-kalat dito sa may baba para malaman kung mayroon bang nakatagong poste ng PLDC. At ayun, mayroon nga. Kaya magiging problema pa sa reinforcement ko na karito na nangahagis ng tae. Kaya kailangan gawa ng paraan para matanggal yung poste ng PLDC. Pero inilapag ko na nga si tatang sa may taas para basagin na kagad yung isang Archer Tower na mabawasan naman yung mga kailangan takpan ng imbispel ng mga defense. Ano pang gagawin? Di tinakpan ko na nga yung mga pakalat-kalat na defense sabay din doon sa may town hall at tinagis yung bulalakaw ni tatang. At ayun, sa pool sa bunbunan. Kaya ibinaba ko na si Topakin at sinentro yung malaking pana niya papunta sa may town hall at pati sa poste ng PLDC na lumutang dito sa may baba. Kaya ayun, wala nang ang problema para dito sa karito na nangaharis ng tae. Kaya balik na dito sa 2 hirong buwang na papunta na nga sa may 9 o'clock. Ano pa ang gagawin? Di inilapag ko na dito yung hablay na BK kasama na pati yung alaga niyang baka. Dahil ang plano, makapasok si Topakin papunta dito sa may single IT. Pero nakaabang na nga dito yung enemy tomboy kaya magsasapakan pa dito yung 3 hirong buwang. Kaso nakikisali naman dito yung isang scatter shot kaya prinis ko na muna kasama na pati yung hirong tomboy. Kaya ayun, puro black eye lang nga yung inabot sa 2 hirong buwang. Ang problema, natutukan naman ang single IT si Topakin habang nakikipaglandian sa banday na BK. Kaya prinis ko na muna sabay nilapagan ng bungo na nakasakay sa tae para maabot ni Topakin yung isang single IT. Kaya dito na muna tayo kay Abnoy na BK dahil nakaabang na rin yung isang single IT na nandito sa may baba. Kaya binuksan ko na nga yung pader sabay nilapagan ng mga tiyanak para tapakan na yung mga maliliit na tae. Putik na yan, halos wala malang maitulong itong mga berdeng tiyanak. Pero hayaan na dahil inilapag ko na nga dito yung bidabidang Hirong Yombot kasama ng mga berdeng tiyanak dito sa may taas. Sabay balik dito kay Abnoy na BK dahil natutukan na nga ng single IT. Di ano pa ang gagawin? Di prinis ko na muna para humaba-haba naman yung buhay ni Abnoy na BK. At pagbalik ko kay Hirong Yombot, nakikipagsapakan na pala sa bantay na Machu Papa. Kaya ayun, nagwala nga yung Hirong Yombot at inilabas niya na yung mga alaga niya yoba para tapakan lang yung malaking tae. Potek talaga, wala talagang ligtas to si Hirong Yombot sa mga malalaking tae. Damay tuloy pati yung mga alaga niyang yoba. Pero hayaan na dahil pinalipat ko na may mahiwagang bola ni Abnoy na BK para may take doon yung mga ibang defense. Kaya ang nangyari, hindi tuloy alam ng Gariton kung sino ba yung hagisan ng tae. Dahil inubos na rin ni Hirong Yombot yung mapakalat-kalat na defense dito sa may 3 o'clock. Sabay tumakas na nga yung mata dahil nakita niya meron pang natirang 175 na berdeng tiyanak at pati yung 45 laman ng Gariton hindi na rin nakalabas. Putik na yan, hindi tuloy nakakubra ng kumpleto yung mga berdeng tiyanak. Ayan no, walang online sa amin kaya sigurado ako yung isang mata, yun yung dapat mag-deliver ng 25%. Pero hayaan na, ganun talaga dahil pagkatapos magkubra, lilipat na sa ibang bansa para magtago. Ang galing! Ang galing! Pero nandito na nga tayo sa nawawalang higanting dila ni Mahalito. Hindi ko alam kung bakit sa akin niya hinahanap. Wala naman siyang iniwan sa akin. At ang alam ko lang na higanting dila ay itong mga ugat na maladila. At yan nga, ginamit ko dito sa account ko na Stage 15. Kaya tara, i-deliver na natin yung mga ugat na maladila na hinahanap ni Mahalito. At ito na nga yung dinilaan ng mga ugat, yung base ni Utaka. Mukhang kakati 17 pa lang ni Idol Utaka dahil wala pa siya mga first speeder. Pero ganun pa man, pagilis pa rin yung account ko dahil Stage 15 na yung ginamit ko. Kaya Idol Enjoyer, baka pwede na to sa nirequest mo. At ang una ko nga ginawa dito, inilapag ko si Topakin sa may 3 o'clock at ginamit ka agad yung malaking daanan niya papunta sa may kawalan. Kaso muntik pa nga mabawasan yung healer ni Topakin dahil mayroon pala nakatagong lumilipat na itim na tae. Kaya po inilapag dito si Topakin para matanggal na kagad yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may 3 o'clock kasama na pati yung X-Bomb. Kaso yung isang scatter shot, tuwang
natutuwa naman sa kasampal na tupakin. Kaya nilapagan ko na dito ng 3 pirasong ugat para dilaan na kaagad yung isang scatter shot at bahala na yung 3 ugat dahil pinauwi ko na si tupakin gamit yung Rico spell. Kaso papansin naman tong isang archer tower kaya nilapagan ko ng spell ang mga tiyanak. Kaya dito na muna tayo sa may baba dahil dito ko nga inilapag yung bahay ng aso kasama ng 3 ugat na maladila. At ang plano, ilapag yung mga natirang dila kasama ng 3 hirumbuang papunta dito sa may multi-archer tower. Pero pinagtulungan pa nga dito ng 3 hirumbuang yung bantay na BK. Kaya ayun, puro black eye lang yung inabot at para hindi magiwalay yung mga dila, nilapagan ko lang ng overgrowth spell yung mga defense na nandito sa may gitna. Kaya dahil dyan, makakadiretso na sila kagad papunta sa may town hall. Kaso lumabas pa nga dito yung bantay ni Otaka na 2 puting bakulaw at may kasamang kaldero na may lamang tae. Habang yung 3 ugat dito sa may taas, kinakawawa naman ng bantay na Machu Papa. Pero hayaan na dahil buhay na buhay pa naman yung mga ugat na malatila dito sa may town hall kasama ng 3 hirong buwang. Ano pa ang gagawin? Di inilapag ko na yung binabitang hirong yombot dito sa may 9 o'clock para maitake doon niya nakaagad yung monodic kasama na pati yung hexbow. At ginamit ko na nga yung eternal tomb ni Tatang kasama ng earthquake boots at spiky ball ni Abner na BK. Kaya ayun, biglang nawala yung town hall kasama na pati yung mga ibang defense. Kaso sa sobrang dami ng mga ugat, si Abner na BK pa talaga yung kinapitan ng single IT. Tama lang yan, bida-bida kasi. Hindi kasi muna pinauna yung mga ugat para dilaan yung mga defense bago niya himasin. Kaya ayun, matatuloy ni Abner na BK yung tumira sa single IT. Pero hayaan na at nawit na nga dito yung bantay na Machu Papa habang hinihimas yung mga ugat na maladila. Kaya itinago ko na muna dito yung town hall ni Otaka gamit yung huling overgrowth spell dahil alam naman natin ang favorite na tilaan ng mga ugat ay yung mga defense. Kaya itinago ko na muna para hindi nabalikan ng mga ugat yung town hall ni Otaka. Kaso, anyari dito sa mga bungo, nahawa na ata dun sa mga berting tiyanak dahil binubulsa na nila yung mga resources dito ni Otaka. Pero hayaan na dahil trip nila yan at balik na lang dito sa mga ugat na maladila kasama na 3 hirong buwang. Dahil pinagtulungan na nga nila yung huling defense na kanon. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga tumirik yung mata ay na 3-star yung base ni Otaka dahil ginamitan ng 18 ugat na maladila. Pero rambutan, baka karmahin ka naman sa mga ginagawa mo at puro matitinong troops lang yung mga ginagamit. Kaya sige, nung lumipat ako dito sa akang ko na T16, hindi na muna ako gumamit ng panseryosong attack dahil tamang troops composition na muna ng pangmalakasan yung ginamit ko. Walang iba kundi mga super bruha. At yan nga ay ginamit ko dito sa isa sa mga account ng leader ng All-Star PH na si Idol Charlie. Pero baka maboring lang kayo mga idol dahil hindi matinong troops yung ginamit ko. Kaya hindi ko na isasama sa content pero na 3-star ko rin naman sa bandang dulo. At ganon din dito sa isa ko pang account na TH17 dahil ang ginamit ko naman dito ay tamang troops lang din na malakas mga 3-star. At yan nga ay walang iba kundi mga super bowler. At dito ko ngayon ginamit sa base ni Idol Memoy. Pero baka maboring lang din kayo mga idol pag isinama ko pa to sa content. Kaya pinatalon ko na lang dahil na 3-star ko rin sa bandang dulo yung base ni Idol Memoy. Pero kung trip nyo manood na mga ganong atakan, pwede ako gumawa ng content na puro tamang troops composition lang yung mga gagamitin ko. Kaya comment lang kayo mga idol kung ano ba yung nais nyo. At pasensya na rin sa mga idol natin na hindi nasama yung mga request nila na matinong troops. Dahil yung iba, kaka-upload ko lang gaya na mas druid, mas bowler o di kaya mas laba. At kung hindi pa nila napanood, pwede nila balikan yung mga videos ko na in-upload ko sa aking YouTube channel. Pero teka, masyado na tayong napahaba sa paliwanag, kaya balik na tayo dito sa last attack for today's video. At yan nga ay dito sa account ko na TH18. At ang ginamit ko dito ay 10 puting bakulaw, 4 na puting butete at 3 bungo na nakasara sa tae. Dahil yan ang isa sa mga matinong troops composition na kaya maka-3-star sa Town Hall 18. Pero baka ayaw niya maniwala, kaya tara, panoorin natin yung last attack. At dito ko ngayon ginamit sa base na number 1 na leader ng All-Star PH na si Idol Charlie. At ayan, ang ganda nga ng defense ni Idol Charlie dahil secure na secure yung Town Hall. Pero magtiwala lang sa mga puting bakulaw at mga puting butete. Bali naglapag na muna ako dito ng Barbie sa may baba para malaman kung meron ba nakatagong pose ng PLDC. Buti na lang wala, kaya hinagis ko na kaagad yung bulalakaw ni Tatang papunta doon sa may multi-inferno tower. Kaya ayun, biglang nawala sa mapa yung 2 scatter shot kasama yung Rikushi Cannon at syempre pati yung Glen Castle. Pati yung enemy queen tinamaan din ng tae sa bunbunan. Kaya ayun, nahimatay kaagad sa baho ng tae na hinagis ni Tatang. Buti na lang yung enemy tomboy immune sa tae kaya ayun, nabuhay pa. Pero inilapag ko na nga yung bahay ng aso doon sa may 3 o'clock kasama ng isang pirasong puting bakulaw. At yung hapnoy dito naman sa may gitna para magsama-sama na lang yung 3 hirong buwang kasama ng mga puting bakulaw. Napapasok ko punta dito sa nakatalikot na fire spitter at ibinaba ko na rin yung bidabidang hirong yombot para may-take down yung isang single IT na hindi abot ito pakin. At yung 3 hirong buwang hindi pa nakakapasok dahil nakikipagrambulan pa sa mga nakatagong tiyanak at dito sa bantay na Machu Papa nakita ni hirong yombot na naniga sa ere kaya ayun pinitik agad sa itlog. At habang nagkakagulo pa yung mga buwang naglapag na nga ako dito ng bungo na nakasakay sa tae para
nabuksan na kaagad yung pader doon sa may town hall. Kaso, hindi nakadiretso dahil paikot-ikot muna dito sa ipo-ipo ni Idol Charlie at nakaabang na nga yung mga masasakit na defense gaya nga nitong Revenge Tower, Mutiger Tower at yung Monolith. Kaya ayun, muntik na nga makatay si Hero yung bot. Buti na lang siyam yung buhay ay may siyam na alagang yobab at dahil sa mga puting butete at sa mga puting bakula na naputukan, halos namuti nga dito yung base ni Idol Charlie sa may taas. Kaya tuwang-tuwa nga dito yung mga alagang yobab ni Hero yung bot dahil halos hindi nga makagalaw yung mga defense ni Idol Charlie. Kaso kanina pa pala nagugulpi si Abnoy na bigay sa isang expo. Kaya ayun, nagwala na nga yung buang at pinalipat niya na imahiwagang bola papunta sa mga ibang defense. Kaso sa dami ng pwedeng daanan, dumiretso pa talaga dito sa malaking tae. Kaya ayun, napatalon tuloy yung mga buang sa sobrang baho ng malaking tae at pinatulungan pa nga dito si Topake ng mga nakatawon siya anak pati ng expo. Kaya pinalabas ko na yung dalawang kambal kasama na pati yung malakasang higanteng kalbo para may pakinabang naman. Sabay pre sa single IT na gusto ka agad katayin yung kambal ni Topake nakakalabas pa lang. Habang yung dalawang puting butete nagpapahinga pa ata dito sa may Bam Tower. Kaya pinasabog na ni Topake at ng ibon para lumipat sila pupunta doon sa may single IT na gusto pang katayin si Tatang. Kaso tinamaan pa nga ng mga lumilipad na tae. Kaya ayun, pumutok kaagad yung dalawang butsyog na puting butete. Pero buti na lang, tuluyan na nga na 3-star dito yung base ni Idol Charlie na ginamita na 10 puting bakulaw, 4 na puting butete na may kasamang 3 bungo na nakasakay sa tae. O diba, sabi ko sa inyo na isa ito sa mga matinong troops na kaya maka 3-star sa stage 18. Kaya dahil dyan, tapos na umatak si Rambutan at waiting na lang na banata ni Idol Boss Chili yung mga base na nilagyan niya ng claim target. At pagkatapos ng war, ito ngayon nangyari. Ayan, kami ngayong nanalo. Pero na-scam pa rin sa mga idol natin na mga taga All-Star PH. Mukhang minalas ata sila ngayon dahil kulang ata sila sa star player.